Alright, may buntag mga suking tigpaminaw dinhi sa DYSR. Mao kini ang Cornerstone Radio Program. Ako si Andro, kauban ako karon si Evangelist Milias, si Evangelist Maben, ug sa kanunay nga atong makita diri kada kadlawon si Dr. Faulkner Faith Mascardo aron maghatod sa atong daily devotional. May buntag once again mga higala ug mga igsoon. May buntag. Buntag. Atay greet atong mga kuyog dira Evangelist Malaya sa ato ang live. Yes, may buntag sa atong mga kuyog. No, we have Alisa Tobio, Manesse, and we have Carmel Paradero on our online broadcast, Evangelist. Atong giyagat ang tanan to, of course, follow our YouTube channel, that's Music Generation Official. Din ka itong mga kantang inyong nadunggan ganina, no, inyo itong mapamina, and you get to enjoy the music videos. So, nga kauban ato Evangelist Malayas. And tanan nato nga streaming platforms for our music is available for everyone to enjoy. We are at Spotify, YouTube Music, napunta sa Apple Music na nata din na. Atong mga Facebook channels, no? Facebook pages. We have Counterflow, Sips of Scriptures. We also have Music Generation. And ayaw kalimot, no? Ang Music Generation na apunay iyahang Facebook page. Na dito ang full nga mga length sa ato ang mga instrumentals, Evangelist Malayas. Good morning sa tanan. Okay, Pastor Andro. Sabi na huwag ari ko Evangelist Milias. Pastor Andro. Sa may masulti ni mas mga igsunan karon nga Domingo man ron. Yes, Domingo na usab mga kaigsuonan, mga higala sa kahanginan, no? Always kami nga naga-remind or naga-awhag, nagadasig sa matag usa nga karong adlaw karon sa atong Dios, adlaw karon sa atong Ginoo, mga higala, no? Simbahon nato siya karong adlaw. Bisan pa man sa atong mga unsa pa nay gikabisihan nga pwedeng kabisihan karong adlaw, ako mong giawhag nga dili na makahimong makabalda sa atong pagsimba karong adlaw kay ihaman rong adlaw. Amen. Magampo ta, Evangelist Milias, lead the prayer. Let's pray. Heavenly Father, daghang salamat sa kanindot sa adlaw, salamat ni ini nga higayon as we enjoy sa imong ikatudlo ka na mo, pinaagi sa imong alagad. Manggaling, pinaagi ni ini ang tanan nga madungog. Mahimo kini nga prinsipyo sa mga kinabuhi. Ug magkinabuhi kami, sumala gayud sa Dios nun nga pamaagi. This I pray in the name of our Lord Jesus and by the Spirit of God. Amen. Amen. Okay, so this morning, taas-taas binuntagin na to ang passage, pero ako lang giputol dito sa verse 13 to verse 19 lang din siya. Kaya kung ato siya doon, abot na siya og verse 35. Information overload niya mo base na og di na mo ganahan mo mamahaw ba mo na mo lakaw-lakaw. Tungos ka puno sa iyang nibalaan. Igo-igo lang 13 to 19 sa Exodus chapter 9. Gusto ko basa Evangelist Mav sa English nga translation. Okay, I'll be reading from NLT version. Then the Lord said to Moses, "Get up early in the morning and stand before Pharaoh. Tell him, this is what the Lord, the God of the Hebrews, says. Let my people go, so they can worship me. If you don't, I will send more plagues on you, your officials, and your people. Then you will know that there is no one like me in all the earth. But by now I could have lifted my hand and struck you and your people with a plague to wipe you off the face of the earth. But I have spared you for a purpose, to show you my power and to spread my fame throughout the earth. But you still lord it over my people and refuse to let them go. So tomorrow at this time I will send a hailstorm more devastating than any in all history of Egypt. Quick, order your livestock and servants to come in from the fields to find shelter. Any person or animal left outside will die when the hail falls." Okay, Cebuano, Pastor Andro, palihog ko. Nag-ingon diri sa Cebuano mga higala.
Ang Ginoo miingon kang Moises, sayo ugma sa buntag adtua ang hari ug ingna siya. Kini ang giingon sa Ginoo, ang Dios sa mga Hebreo. Palakta ang akong katawhan aron mag-alagad sila kanako. Nining higayuna, ipahamtang ko kanimo ang tanan kong silot, ingon man sa imong mga opisyal ug sa imong mga katawhan, aron masayran mo nga wala naylain nga sama kanako sa tibuok kalibutan. Kay kon karon gigamit ko pa ang akong kamot aron pagkastigo kanimo ug sa imong katawhan, pinaagi sa mga sakit, patay na unta kamo. Apan gilugwayan ko pa ang inyong kinabuhi aron makita ninyo ang akong gahom ug mailhan ang akong ngalan sa tibuok kalibutan. Apan nagmagahi gihapon ka sa akong katawhan ug wala mo sila palakta. Ugma sa ingon ni arong orasa, magpaulan akong yelo nga wala pagayod mahitabo sa Ehipto sukad masukad. Busa pagsugo nga papasilungon ang tanang hayop ug ang tanan nga anaa sa kaumahan, kay magulan og yelo ug kadtong mga tawo ug mga mananap nga atua sa gawas mga matay gayud. Mao kato ang pulong sa Dios. Okay, nining kabuntagon mo hingala nga ito ang sigutan. God's sovereign warning and mercy. Ang labaw nga gahom sa Dios sa pagpahimangno ug ang iyang kaluoy. Ang tumong niini mo ang pagbali sa matag kasing-kasing sa dili pa mabot ang hampak. So may ganahan nimo kanang mo maghinulsol na ka kay humana ang hampak o ganang maghinulsol ka sa wala pa ang hampak. Ha? Turning hearts before the plagues. O na siya tuyo na ng sovereign warning sa Diyos ng iyang mercy. Usahay ang mga tao ang makita nila ang harshness of God's judgment, Evangelist Milias. Yung ka-harsh mo ng Diyos. Uy, grabe po ng Diyos. Uy, ngano mo na siyang hukom siya. Pero tuganan ni mo na ako. Walay hukom sa Diyos na nag-una kaysa mercy. In fact, ang mercy mag-una na. Ug ang mercy, makita ng iyang mercy, uban sa iyang warning. Pero, kanang inani o good example lang Evangelist Milias, kanang bitang mo final good og judgment ang Dios. Basig mo lalis ka na ko ba nga dahan ka pastor, sa ato pa di pastor, dili di maluoy ang Dios kung naay kanang hukom. Okay ra kung arita sa mga initial na mga judgments, pero kanang final judgment na ilabay ng tao sa linaw kalayo. Nababay mercy ana nga ipakita ang Dios nga hampak na wala mo na nga sa pagkaroon pa lang dahil mingon ko ninyo, mas maayo nga masilati niyo ang warning sa Dios ug ang mercy sa Dios before judgment kaysa mga nagag-mercy sa Dios nga gihatag ng judgment. Delikado kay na siya. So sa passage nga itong nadungog gibasa sa Cebuano ug sa English nga translation mga higala, God delivers a word. In fact, it's a stark word to Pharaoh, announcing a turning point in the plagues and a clear invitation to repentance. Klaro man kayo na. Klaro man kayo ng Dios nagpahibalo siya nga unta kini nga yaha nga ipadala nga sunod nga hampak niya kay may gibitar siya ba nga maghinulsol na. And the passage invites us to kita po mismo to consider God's authority, eternal purpose and opportunity. Every person has to respond to divine mercy. Kinahanglan ka makasabot kas otoridad sa Dios, dili nang dungog-dungog lang. Apan masinati bitaw nimo bisag bakasin na lang sa imuhang nabasahan karon o na kita sa Biblia. And makasabot pug ka sa eternal purpose sa Dios kay usahay ma-blinded ta sa tuwang yutan-on nga mga purpose. Ug unta pod nga masayra nato ug makita nato ang opportunity nga ang matag tao di ay pwede dita mo respond sa mercy sa Dios. Kaya ang Dios sa dili pa siya mohatag og judgment or hampak or hukom, magpakita na siya siyang kaluoy, pero kinahanglan kang ikaw mismo
mo responde ni ini. Mm. Di man pwede mingon kaway kaluoy sa Dios, kaway kaluoy, ikaw may wala response sa warning. Ha? Ikaw may wala may response sa warning. So mga higala, banikon yun ikabuntagon karon sulod sa mga 40 minutos as we study. Let us listen for God's voice, trust in His character, and respond with obedient faith. Kanang tulo mo na ato ang gusto na to nga ato ang mas ma-practice atong kinabuhi kanang mamati ta sa tingog sa Dios, mosalig ta siyang character, dayon mosanong ta kaniya uban sa matinumanon nga pagsugot. Ang context na nini mga igala nitong mensahe, ang location ni ini na as Egypt. During the events surrounding the 10 plagues, mupangitabo ni nga ang Dios nagaanam na siya unfold sa iyang mga hampak. Ug ang immediate context ni mga igala nga ang Dios mismo na reinforce siya sa iyang sugo ngadto ni Paraon nga buhian ang mga Hebreo nga mga katawan, ang mga Israelita, gi-reinforce sa Dios, dunay reinforcement sa iyang sugo, palig-o niya iyang sugo niya, and dunay warning of imminent judgment kung langay-langayo niya da magkadugay ang ihang pagbuhi sa mga katawan, magkagrabe, magka-escalate ang hampak nga iyahang madawat gikan sa Dios. Sama ra po na sa imong kinabuhi. Kung magdugay-dugay ka o sanong tawag Ginoo, magkagrabe usab ang imong madawat ng mga hampak gikan sa Dios. Dito ba dito kay galag si Paraon rin hampakan? Ha? Ikaw di man ka Paraon, pero ba si garaon ka? Kung garaon ka sa mga tawag sa Dios, sige na number sa iba dyan, No. A, B, C, D, E, F, G. Di ba? Paraon, garaon. Di ba siguro kasi Paraon, pero basig ikaw si garaon. Ayog yun, pag malangay-langay, kung ang Diyos adunay demand ni mo, kay basin o dili lang kay tamparos ang imong madawat sa Ginoo, basin nyo kag paulanan hinoon kag dagko kayong mga ilo, mga o di ba ka bato literal. Depende na siya sa Dios. May magbuot niya siya mo'y Dios. May tagsaboton nga ikaw ang Ginoo, ikaw ang Dios, kay magbuot niya. Ang mga tema din niini nga tuwang nga passage mga igala, kung magtuon juga ani kay makita nimo na siya pwede kang mag-study about sa sovereignty sa Dios over nations. Apil po ang compassionate warning to avert judgment and the seriousness of resisting God's words. Kanang tulo, Evangelist Elias, pwede nang makita nimo ni nga passage nga tunitunan. Ug ang larger arc ning ini nga passage gikan chapter 7 hangtod sa verse chapter 7 ug hangtod sa chapter 12, makita nimo diya nga kuan gid ba nang dili may kutubra ni siya sa chapter 9 ni Evangelist Mav. Ang larger arc niya from chapter 7 to chapter 12, kung advance ka kinaplas chapter 9 ron, gipakita gid diya ang repeated warnings and signs culminating in liberation for Israel and judgment for Pharaoh's hard-heartedness. Sunan ka ang Dios dili mo undang og pahimangno nimo hangtod nga dili ka mo give in sa iyahang gipangayo. O ganin ka buntagon mang higala, doon na tayo tulo ka kamatuoran nga atong malandungan gikan ni ini nga narrative. Number 1, God's word comes with power and urgency. God's word comes with power and urgency. Ang pulong sa Dios, pag musulti gindang ang Dios, Evangelist Elias, timan nga naa siya'y gahum. Plus, dili na pa itoy. Doon na urgency. Kung mingon kag dili, mingon siya angay ang buhaton, di ka pwedeng mingon, dili ko Lord, kay kinahanglan gina siyang buhaton nimo. Muna word, nga urgency. Mingon ang Ginoo nga, kanang Paraon, kanang ganahan unta ko ba nga ang akong mga katawhan ba kanang imong buhian mingon sa Paraon, di ko mingon ang Ginoo nga di ka okay, no, di mingon ng Dios pag siya miingon
It comes with power and urgency. Imo na sang basahon sa Exodus chapter 9 verse 13 to verse 14. Evangelist Emilias, palayo kong basa sa Cebuano. Sa Bisaya. Unya mingon ng Ginoo kang Moises, sayo og bangon ugma og adtua ang hari og ingna. Mao kini ang giingon sa Ginoo nga Dios sa mga Hebreo, palakwa nga akong mga katawhan aron makasimba sila kanako. Kay kun dili ipadala ko ang hilabihang kagrabi nga katilagman diha kanimo sa imong mga opisyal og sa imong katawhan aron mahibaluan mo nga walay sama kanako sa tibuok kalibutan. Di ba, Ivan Bob? It comes with power and urgency. Wala nag-itoy-itoy ang Diyos diya, Pastor Andrew. Ha? Yan may rabag gijuon sa tuyo na bugid nga. Palakton ko na makatawan kay para mag-unsa ra. Para mag-unsa? Simba. Oh, niya ikaw karon na goy, ikaw karon ikaw Pastor Andrew. Kana mga namati karon Pastor Andrew mingon siya Domingo ron dako pero dili ra ko simba. Lagot pang gilang ginuon ng tao nga moy ni pugong-pugong og simba. Samot nang way plano mo simba. Amen. Ha? Pastor Andrew? Domingo or bagod yun. Pasig magulan ro guys. Yung magsugot ana mga higala. Simbata. Kanang mga tao Pastor Andrew bitang way plano bitang musimba sa Dios. Sa tinuod lang nakapasubo na siya sa kasing-kasing sa Dios. Nakapasubo na sa kasing-kasing sa Dios. Napasabot lang na Pastor Andrew. Mura mo guna siya tao Pastor Andrew. Mura siya anak Pastor Andrew ba. Nga mas pilion pa niya nga makadtong masigig puyo sa balay siyang barkada kaysa balay siyang papa. Ang papa na Pastor Andrew si Bation, imo ng anak. Konsumisyon yun. Primate. Oo. Ang worship ng Pastor Andrew, dili na siya ingon nga ang Dios ulit siya. Di man sa parehang Satanas nga, yes, gidaig ko, di man inana ang Dios. Wala man niya siya ingon nangandoy gyud siya nga kanabang yung magpasikat siya. Sikat man sa daan kay sumugli tag tanan. Maglagot sa nimo, purungon ni yung kasing-kasing og pampo gahi na ka ang iha ra man gud nga makakat-on bitaw ka sa mga tinuod gyud sa mga eternal nga mga values. Kanabang unsay mga worthy kayo ang hatagan sa kanabang miyo kag worth it. Yeah. Ang mga tinuod nga mga tao Pastor Andrew nga naka-experience gud sa presence sa Dios makaingon gyud worth it kini mo simba, worth it kini mamati sa pulong sa Dios, worth it gyud kayo nga magpaduol sa Dios. Kaysa mingon kag kanang simba wa ti makuha na. Siguro wa kay makuha sa simbahan way ayo kanang simbahan way klaro sa simbahan wa gitudlo ang pulong sa Dios pero ana jud ka sa simbahan nga mga pulong sa Dios gitudlo ang pulong sa Dios gipasabot og taman makaingon jud kag worth it gud kayo ang ako ang 1 hour 2 hours nako nga join ko sa panimbahon kay kumatay mi po kag kag simbahan nga ang sige ra pug giwali puro pud og John 3:16 og grace love sa Dios nga nagugma sa Dios maluoy ang Dios di po explain ang tibuok Biblia ay layo ra us katuig nimo pulan ka pati naong pastor pulan jud ka naong si kinsa nagwali da pulan ka pero itudlo gid ang pulong sa Dios sama sa tong gibuhat diri nga kada adlaw tagud-taguro na to ni siya di gyud ko mo tuog mapulan ka. Amen. Mapulan pa kasi kaog rice kaysa sa pagpamati sa pulong sa Dios. Tinuod na Evangelist Bilias? Oo. Kano nakakatawa mo ganun? Maminaw ko nung kapasigda ka reflection niya. Sakto gid prime. And I believe ngang tao di sa pwede nga mabuhi siya sa panlang or sa physical nga pagkaon lang. Apa na gid ang pag-nourish sa spirituhanon nga bahin and truly a food nga gina-offer every day nga maura gid na siya kanunan all throughout sa imong kinabuhi mura na imong kanon sumod siya. And dili ka ka-expect nga makakuha kag sakto nga nutrients ni ana prime pastor if maura gid pod na. Same sa pulong sa Dios. Pastor. So yun ang kanang kiingon sa Biblia, Evangelist Ma'am, nga rise early in the morning. Moses rise early in the morning and stand before Pharaoh. Kada bang lami pa kayong tulog bitan nimo bitaw niya kawon ka sa Dios sa iyo kay pamathon ka niya sa iyo kay paadtuon ka sa Paraon. That's urgency Pastor Andrew. Urgency na siya. Urgent kay na siya. Kumingon lang Ginoo diri nga Moses ugma di ay naran nimo sa oras sa alaw na sapon ba 3 sa hapon kung tapulan ka alas 3 sa hapon kay dugay kag mata. Kana ningon na Biblia. Moses, sayo ugma sa buntag.
Nagay mag-comment na rin, Prof. Nagduka pa kay ka, no? Ikaw, Moses ba? Di ka pwedeng mo snooze, no? 15 minutes more, Lord, no? Muna yung sense of urgency. Even sa mga hospitals, Dr. Faulkner, no? If there are cases nga urgency, kinanglan yun din siyang tagaan o pagtagan. Kay posible man nga, og di siya pagtagad, mamatay ang pasyente or dili mo lahos ang untay kaayuhan nga may tabo kaniya. Yung mo to, ngayon, ganyan nga, palakta, ing na ang paraon nga palakta ang katauhan. Akong katauhan, aron mo simba sila ka na ako. Biyas. Masingunok to ka na mga. Grabe ng patay, grabe ng mga daghan ng king mga nangamatay ng mga kahayupan, daghan ng king mga baki ni sulod sa tibok Ehipto, as tibok Nile River ni himong dugo, daghang mga langaw, daghang tagnok. Tungod na sa simba. Kining simba ginoon. Kining simba. Unsa ka big deal yung simba Pastor Andrew nga dili mo sugot ning paraon nga musimba mga katawan didto sa gyud sa lugar nga mo'y gusto sa Dios. Kani ug di pa gyud siya mo kani sure mo gitani kanang nakalikod mo sa Bible. Di pa magid siya ni. Napamagi kagahian niya. Mao na nga every time mo babag ikaw inahan ka, papa ka, mubabag ka sa imong anak o sa imong mga members sa pamilya nimo sa family nga musimba sa Dios, bantay gyud ka. Kay di pa ka dili ka kay kamatikod ana nga nanadi kay hampak. Mingon jud ko nimo ayaw gyud pugni ang tao nga musimba sa Dios kay kontra kina sa Dios ng tao nga mupugong sa iyang mga katawhan nga musimba niya. Kontra kina sa Dios Evangelist Prof. Amen. Matod ba gani sa Biblia, for I will send at this time I will send all my plagues on your heart and on your servants and on your people, that you may know that there is none like me in all the earth. So, ganun sa Diyos i-prove niya ba? So, kita din nato diri mga igala ang key insights diri that God is not issuing a vague suggestion. Wala siya ningon nga mo suggest ko di mo Pharaoh nga unta nga buhian yung mga tawan. No, he is issuing a precise, timely command. Sugo gina siya, timely. And usa na siya kasugo nga dili pinataka. In fact, the plagues are purposeful, designed to reveal God's sovereignty and to persuade, to compel Pharaoh to acknowledge Him. Ikaw ba tong tao nga wa giniilang ang Dios may magbuot sa mong kinabuhi? Mabot ang panahon nga muluhod ka sa utubang, muluhod kag taman-taman kutos makita nimo kapilya man og dili pati CR muluhod ka. Kay mga kag tabang sa Dios. Timan ini akong giingon ako nimo kung di gyud ka mo ilang ang Dios mo'y hari og magbuot sa mong kinabuhi. Base unyag kabatuan tuwa ka maghapa tuwa ka muluhod sa Dios dito. Kay ang Dios ra ba gyud pailhon kaniya nga siya ang pinakalabaw sa tanan. Amen. And the urgency signals the seriousness of disregarding God's word. Ayaw i-disregard ang pulong sa Dios. Kung ay mahagad ni mo Bible study, ikalipay ka na. Ngano mas malipay man kang mag-iinom, maglaglag, magsuro-suro, yun yung mag-uol kag imbitahon kag Bible study. Ingnon gani ka nga musimba ta. Apil tag pag Bible study, mamati tag pulong sa Dios. Mingkas, yes. Kay kung tinuod ng ang pulong sa Dios ang gidalaan ng tauhanan ng imbitar nimo. Base nun yag imo ng balibaran. Kay kung imo ng balibaran niya tinuod ng minsay ng gidala ng tauhana or tinuod ng iyang gipamati nga pulong sa Dios imo ng gibalibaran, sama lang ka nga nagbalibad sa Dios mismo. Ang theological reflection na to nini nga message mga higala mao nga God's communication to humanity is not distant or passive. He speaks to compel recognition and acknowledgement of His authority and to reveal His character. Ang pagpahibalo sa Dios sa mga katawhan, dili ni ingon nga layo kayo o baliwala lang. Gani, musulti siya sa iyang mensahe para ang tao mo ila sa iyang otoridad, sa iyahang pagkahari ug pagkalabaw, siyang sovereignty, siyang authority, siyang power. Aron lang yung kang makailag yung kung kinsa gid ang Dios. Kabalo ka unsay pinakasakit nga mahitabo sa kinabuhi nimo?
kanang naa kay giatiman, naa kay gipalangga, naa kay gisuportaran, o naa kay gigugma, o naa kay gipa-eskwela, pero ang tanan nga imuhang gibubuan sa mong kwartag, kusog, o pag-care, wala kailan nimo. Sakit ba, Andro? Baling sakit. Kanang napa-eskwela, kag usa ka buk anak, ning abroad ka ba, Andro, sulod sa 30 ka tuig, pag uli nimo kay ganahan kang magakos kinakahumanan sa eskwela o successful na sa isang career, gusto kang muhag niya, umingon siya, kinsa di ka. Ouch. Sakit. Basta ano? Baling sakit. Evangelist Melia, sakit na dili. Mm. Kinsa naghatag na tog hangin? Ang Diyos. Kinsa naghatag na tog kinabuhi? Dios. Kinsa naghatag na tog gininhawa? Mm. Kinsa naghatag pagkaon? Nya ang tao wala kaila sa Dios. Mm. Ang word mo gud nga simba, Evangelist Milias, dili mo gud na ingon kanta-kanta ra kutob. Mm. Dili mo ngayon kanta-kanta ra. Kada bang maila kang mutindog ka sa tubangan niyo nga amahan? Salamat kayo nga imo kitagaan og kinabuhi. Salamat kayo nga ang tanan ako nga mga sakit imong gaayo. Di kay manawag pagkagpastor, mingon kag pastor, kamatyonon ako, pwede ba nga sampito nimo ang imong Dios nga maayo ko? Taysa. Kaning akong Dios, imo po ning Dios. Anong mo magkakaila niya? Wa kakaila kay wa kay simba niya. Yeah. Mo na siya. Nakasabot ba, Evangelist Ma'am? Kaayo, Dr. Basig na kay dugang nila before na mo proceed sa point number 2. Ang ako nasabtan pud sa mala sa tang isgutan karon, ang pagsimba is an opportunity for us nga makailata sa bearer sa atong mga kinabuhi kinsa nagapanag-iya sa tanang mga butang nga aniya kanato, and being in the position pananglitan na being in the position of God. Now when people are acknowledging and being grateful, no, to what is given to them, of course ikaw nga Dios, malipay gyud pug ka. And at the same time, when people know you, it's easier for them to trust you also. So mas ang pagsimba di ay mas magka-close mo sa Dios ba, mas makaila Amen, ka sa amen, iyang amen kinaiya pamaagi nga when time comes nga aduna kay mga kaguliyang sa imong kinabuhi, dili ka mo action og kanang katarantar kabalaka kay kailaman ka sa Dios amahan nga imuhang gisaligan or angay nga saligan. Manadagang mga tao karong mga panahon na nga dali king mabalaka, dali king makaguliyang kinabuhi kay muingon silang naay Dios pero di man mo simba unsaon pag-ila sa Dios. Ang pagsimba mga kaigsunan, it's an opportunity for you to commune with God. Makikila-ila sa Dios, makabalo siya mga pamaagi, mga prinsipyo. Punto is be closer to God. Kay lisod kayo nang dili ka suod niya. Basig ikaw manang luod pero sa tinuod lang nang luod ka so, walay ayong hinungdan. Dahil ang Dios hagbay rang ni reach out kanimo. Try og paminaw sa mga hampak nga niabot sa imong kinabuhi. Basig ang Dios nagpukaw lang nimo pinaagi ana. Mm. Okay. Now, point number 2, mga higala. Ito yung point number 1 kanina, Ma'am. Point number 1, God's word comes with power and urgency. Okay, number 2, God warns to expose the consequences of hard-heartedness. God warns to expose the consequences of hard-heartedness. Ang Diyos mo pahimangno aron sa pagpadayag, sa pagpakita sa mga resulta kung gahi kag kasing-kasing. Ang Diyos mo pahimangno siya aron ipakita niya ang unsay epekto kung gahi kag kasing-kasing. Kung sige ingon sa verse 15 to verse 16, Pastor Andrew. Nag-ingon diri sa verse 15 to 16 mga higala. Kay kon karon gigamit ko pa ang akong kamot aron pagkastigo kanimo ug sa imong katawhan pinaagi sa mga sakit, patay na unta kamo. Diyos! Pala yun. Apan gilugwayan ko pa ang inyong kinabuhi aron makita ninyo ang akong gahom ug mailhan ang akong ngalan sa tibuok kalibutan. Makita niyo mo dali, Evangelist Milias, kung unsa kapasensyoso ang Diyos sa mga taong kahig kasing-kasing. Kada na yung mga tao, mga makaingon ka nga, balungon na ng tawanan, wala pa man si kuas niyo, wala pa. Okay, sumala sa itong kingon nga, kung gigamit ko pa nga kung kamot, aron pagkastigo kanimo sa imong katawan, pinagi sa mga sakit, patay na unta kamo. Patay na unta kamo.
Ako even mga nang musulti jud ko aning makarelate jud ko nga namin siya kay usap mo gusto mong tao ko nagahi kay dugay kay kun response akong tawag isip nga pastor. Kung wala gyud ko even nga kanabang pang ultimatum gyud nga pang last na gyud nga hapit na gyud kong matay. Manggani kay dili ako ang namatay. Nang akong kauban nga akong pag-ride sa motor may namatay. Kinukto ko Ang trauma na ko, Evangelist, magiging 2012 hangtod 2013. Mong trauma ka na, mingon dyan ko ka ng trauma, nga makadungog kog andars motor, nga mura kong mamatay, mura kong kirig, mura, laigig, batin lang ko, makita kong tao nga, mukha sakit, mukuyawan kong apil. Yan ang mura kong kabuangon ba? Tungod to sa akong kagay, sa akong kasing-kasing sa una sa pag-response sa tawag sa Ginoo. Dili basta-basta. May lang gyapon kay ang Dios pasensyoso sa akong kinabuhi. Ikaw nga namati karon hingala basig. O makaka-relate ni pero ako lang ang ingnon. So tiala jud bugan ako nga. Ang Dios galugway pa na siya. Galugway na siya og kinabuhi sa mga taong nagpagahi pa niya. Dili na diha dayon, dili na ingon anak kadali. Di na parehas sa tao nga way pailob. Dali ra kay tanan maglagot, dali ra kayo mapungot, dali ra pud kay tanan nga di kapugong. Ang Dios dili siya ginana. Anaman ra pud kaniya. Sugod na siya sa kanang kuan, sugod na siya sa mga ginagmay nga mga sakit, ginagmay kasakit. Siguro dili pa ikaw ang masakit, ang imo pang iro man sakit, ang imong manok na sakit, imong baboy na sakit, imong bakti na matay, imong anak na sakit, hangtod imong bulsa na nasakit. Ano mo na siya Pastor Ando, dili na diha dayon kay ang Dios pasensyoso man na siya. Kay kung maglagot sa diretsyon nimo, ikaw wali sakit-sakit lang ko patay. Human na. Katawa ba si Basilas Elias? Ano, grabe ba si katawa Basilas? Explain niyo kung may gano'n na. Kanang, the thought of it, Pastor, nga, kana bitaw, kung ang atong Diyos bitaw kay talandugon og utok, patay tanan. Uska, pitik, patay tanan. Rupture na yun, Pastor. Huwag tang diretso. Huwag tang ka diretso. Yep. Okay. Kapo kini pagkasultiya sa Dios. Umato ba sa English? For by now I could have put you and your people to death, and you would have been left only you. But I have raised you up for this purpose, that I might show you my power, and that my name might be proclaimed in all the earth. So the key insights here are that God's warnings are extensions of His mercy. Again, God's warnings are extensions of His mercy. Kana di ay pahimangnuan ka sa Dios, usa di na siya kapag pakita, gipaabot diha nimo ang iyang kaluoy. Unsaon yung pagkabalo Evangelist Milias nga ang Dios na luoy nimo? Usa ni ana, giwarningan ka. Amen. Mo-warning ang Dios nimo, pagpasabot nagpakita siya siyang mercy. Ikaw kuno be. Kada bang naa ka sa kuan, ikaw ang last person nga nagbasa-basa dito sa library. Diyon pang last period na. Uway kaluoy tong nagbantay sa library, palungan ka suga diretso. Wala mo kaingnay dyan, Pastor Andrew nga. Kanang, set 5 minutes na lang, ma'am, na yun, sir, 5 minutes na lang, palungon na ito ng aircon, palungon ito nito. Kanang, wala yung tigog ba? Pag tanaw na oras na, lagog, sa lang ka, pak! Kayo gagwa kay kaluoy ning kawa say kaluoy ning tawanan ni. Imagine yung ang Dios may kaluoy. Why pay balo? Lagot siya niyo. Ano ba ka Lord? Ganun mo kang nakat magsuko diya. Ay si pangutana diya, magbuot ka. Muna ako ganahan ko sa Dios kay bisan to ug na sa judgment. Di po na siya mo diretso evangelist ma'am. Padalan po kag tao niya nga mudala sa warning. Mabita doon ay pagwali karon nga tinuod ang impierno, tinuod ng lake of fire, tinuod ng heaven, tinuod ng end of the world. Kay kuan man na siya, extension man na siya Evangelist Milias sa mercy sa Dios. In this case man God gives Pharaoh opportunity to repent before judgment falls. Kasi unan ka ning ang ingon sa Ginoo nga kuadya ka na bang naa siya ipahamtang nga silot bitaw nga ang tanang tao sa kalibutan masayod gyud nga walay sama kuno sa Dios sa tibuok kalibutan.
So, imong na lang tao nang imong siyang analyson, mag-observe ka sa Biblia. The plague serve a dual purpose. Ang mga hampak duha ka buok ang tuyo ana. Number one, judgment on Egypt. Second, and witness to the nations of God's power. Nganong gipakita sa Dios ang iyahang hampak di tungod kay trip-trip lang niya. Gipakita sa Dios sa iyang paghampak ang iyang like mayon siya nga padalaan niya ng langaw, padalaan niya ng paki, padalaan niya ng tagnok, gihimo niya nga dugo ang Nile River. Unya ingon na po siya diri nga magpaulan siya ng mga yelo. Kani siya number one is judgment para sa tibuok Ehipto. Ikaduha, ang importante kayo nga makasayod ang tanang kanasuran sa Dios, labi na sa gahom sa Dios. So again, wala nagpasikat ang Dios dinhi, apan gusto lang gyud siyang mailhan kung kinsa gyud siya tinud-anay. Sama sa kingon kanina, di lalim nang mahimo kang papa, mahimo kang mama, grabe mong love, grabe mong care, grabe mong support, dayon ang imong gipakaon, ang imong gipeskwela, wa kailan nimo. Ouch na ouch gyud na siya. Di na lalim. Ang Dios na higugma na to, siya mo'y hinungdan nga nabuto tas taguangkan sa itong inahan, tagaan to yung kinabuhi, ning buto ta nga, naata karon nagginhawa ta, then magdula-dula, magkaon, magsusuroy, magkatawa, dayon mamatay na lang kang wakakailan niya, nga siya may hinungdan nga nabuto ka sa kalibutan, kaya kung pinuwa nga na, mulang ipaila sa Dios yung kagalingon kinsa siya. Nganong mang i-disregard mo siya kung di mga magtagad niya nga siya may tinubdan siya mong kinabuhi. Sakit kay sa part sa Dios nga ang tao dili kailan niya. Uga hard-heartedness ng mga higala carries heavier consequences when God's warning is clear and purposeful. Kung magpagahi jud ka sa imong kasing-kasing nimo, nagdala gina siya og mas bugat nga mga silot, mas bugat nga mga resulta. Sa labi-labi na gyud kun ang pahimangno sa Dios, ang warning sa Dios is klaro kayo nya naagi tumong. Pwede ba siguro ka maka-excuse kag mingon ka mo kabalugod mo magoy mensahero mabita na rason nga Pastor Andrew nga ningon ang Biblia nga pagkabulahan sa mga tiil nga nang lakaw aron sa pagsangyos mayang balita kay gusto mo sa Dios nga mga katawan masayod sa mensahe sa Dios kay lisod nang kayo mamatay ang tao nga wa gyud kadungog sa gospel sa maayong balita nga gidala ni Kristo Jesus. Gusto sa Ginoo ba nga may na lang mag-abot nimo sa judgment day, mag-abot kung maabot ka sa langit, mangingon ka dito nga kada bang kabalo yung ko sa mensahe kay sabi mo nga Ginoo anong na kanang ko natubang ko diri ngano na mga dagkong anghel nga murag nanong gipandayungan tong ubang mga tawo nganong gilabay to sa kalayo unsa diyan na isura ni ina na sa kanang wa kalibutan man abot ang pinaka worst ba gyud kanang ang pinaka worst ba gyud pasurando kanang makatubang na ka sa Dios mingon di ka kinsa diay ka Karbiya na dyan na evangelist Mama. Karbiya na gina. Kurat. Yung may rabag usa ka tao ang maingon nga like at butang 8 billion ka mga tao. Kanang kinsa din na sa tubangan kanang lingkod. Kinsa din siya. Wala. Makapangatol siguro ang Dios sa iyang ulo. Pasawan rumingon siya na murag gidangat ning kalakihan. Ako'y naghatag niyo kinabuhi. Ako'y nagsugo sa adlaw nga musidlak. Ako'y nagsugo sa adlaw nga musalop. Ako'y nagpugong sa tanan nga mga dagkong bagyo, mga kalamidad nga muhunong og dili maabot sa inyong balay, ug damay mga linog dili na ko gipaabot inyong balay, ug may mga bagyo akong gipugnan nga mo hampak sa inyong balay, then wa ka kailan nako, wa mo kailan nako. Mo nang ubang nanay, ubang mama Pastor Domingon sila kung nasayod pa lang dai ko daan nga musukol ka nako. Sa bata pa ka kituok na tika. Mo kabante ka na nga mga ina nga sultian. Yes. Sa medugang ni Masong Gingon. Marag sa lugar sa Dios ba, marag it's so frustrating. You did everything just to raise these people, to save them, yet wa kaila. Word siguro that came to my mind is kaning very ungrateful ba mga there's a word ana sa Spanish but I forgot the word, no, but makita na ko nga dako kayo na nga lapas sa pag hatag sa Dios unta nimo og kayuhan, yet people do not have any knowledge of Him, no. So pagdasig siguro nako sa tanang mga naminaw, no, dapat gyud natong ilhon, no.
ilhon nga ang Dios ang tinubdan sa tanan, gani man ang imuhang kaluwasan nga imuhang gi-enjoy karon, gikan ka na sa Dios. Ug nindot gyud to sumala, funny tong illustration ganina no nga pag-abot sa panahon, magkita ta dito tara na ikaw ignorante kay ka mura kag na OP ba, so bali nang sadya sa tanan kay nagkasuod na sila sa Dios, napa sila ning kalibutan na, pero nana sila pag-ila sa Dios ba, ikaw dito mura kag na OP nara ka skilled no nga na sila sila happy lagi kay sila, sadya lagi kay sila, ikaw kay sa man makikitawa ka na lang. Bati kayo. So in a way it's not actually dili lang ang Dios sa tinuod lang mayon tag ang makabenepisyo kita mangyud gyapon pod kay wa man gyud poy nakulang sa Dios. It's ang ultimately lang no, ayaw laina og pagsabot nga ang Dios nay ego problem, wala ego problem ang Dios. It's more on your benefit than his. Yeah. Okay. Now, ang theological reflection ini mga higala nga ako ma-share sa inyo is God's sovereignty does not negate human responsibility. Yes. Kung sana sa akong sigtudlo sa church, sabi sinasa ko dapita nga nag-preach, kay usahay ang mga tao, mingon, pastor, yampo ko, pastor, kay ning hubag na ning kuwang kuwan, pastor, ning kuwang hubag na akong atay, ning kuwan na ning pastor, nalata ning ako ang kuwan, pastor, ako ang atay, o akong baga, pastor, stage 4 cancer na ko, pastor, stage 3 cancer na ko, pastor. Yampo ko, pastor, kay gamahanan man na imong Diyos, pastor, niya ikaw po, pastor, po ka. Kalami ba na lang pag-istorya hagod kay maila ka ng pangutana sa panahon nga first day pa lang nimo o sa first year pa lang nimo gabisyo ka or gabusar ka sa imong lawas na inibadlong nimo ning tuo ba ka. Ganon. Kay God uses even reluctant people or reluctant messengers and even rulers to accomplish His purposes and reveal His glory. Usay makaingon sa akin sa man siya mo correct nako, gwapo pa man kuan lisngag lang ilong ng tawanan nga badlong nako. Ayaw ginana mangigala kay ang Dios wala man siya giilang nga tawo, makumpleto man naong og dili, makumpleto man ngipon og dili, nganong day niwala nimo pangag magbuot ka. Kung nagwalin nimo pangag ang ngipon usara ka buok, tunga na pa jud tunga. Grabe na dyan na. Di mo kali kumutuo na tawala kay ang ngipon usara ka buok. Ayo pagbuot kay way giilang Dios kay ang Dios man go depende na sa iya mapilian nga mensahero. Basta lang gyud masturyahan ka kay di mo siya ganahan ng di mo siya ganahan ng mahukman kang wala ka kadungog sa warning. Mo di pa sa Dios. Ang problema po di man kay kada bang mapilian po sa Ginoo mo good pod. Di mo buta, wa man boy kriteria ko di ba ma'am nga dapat tall, dark and handsome. Wa man di ko Biblia so ay pag-ingon nga kani nga preacher kani gyud nga alagad si Ginoo ako tuuhan kay tall, dark and handsome. Wa man inana. Wa man. Mingon na mingon siya nga Lord unsa may kriteria Ginoo sa naong? Never mind. Tara lang. Never mind. Basta importante nga nagdalas mensahe. Amen. Period. So ikaw karon nga namatin ni isig pamilya og preacher ay sig kunona nimo nga dapat kanadyo nga kuan kayo saktong barog tubangan nga gwapo ana dili lantawa ang mensahe. Amen. Lantawa ang conviction sa message kay kada bang nagdala bitaw nimo og pag-aghat, urgency and kada bang message of repentance that you should be responsible. You should kanang magong word nga responsible evangelist Mav is actually na kanang gikan pud sa word nga response. Ano bang kitagaan nagkagipahibalo ka unsay angay nimong buhaton na ay need na by kinahanglanon nagalantaw ra ka. Kay ang tao nga irresponsible kay na ay nakita nga panginahanglan na ay nakita nga mga nag kinahanglan tabang wa gigibuhat mo na mga irresponsible nga mga tao. So ari po ta sa Dios ipahimangnuan na ka like si Paraon giingnan siya nga buhiin ng mga katawan palaktan na sila niya wa sa mi-response tawag sa irresponsible kay wa man siya mi-respond sumala sa giingon sa Dios. Amen. Na wala nagpasabot higala balikod na wala nagpasabot nga ang Dios gamhanan sa tanan nga ikaw mingon ra ka kaya man sa Dios ayuhon ni nga ako ang kanang lawas na ko masige na kong abusar kay nabatay Dios nga mong kanta mong kanta kong I believe you're my healer nya mo garat ako sa kabuang nako pwede na bilis abi kay ang Dios sovereign siya powerful siya Dili.
imo na lang inegate ang human responsibility, imong wagtangon ang human responsibility, Oo. dili hinuon. So dugangin na Evangelist Mav before ta mo proceed sa point number 3. Well, we acknowledge that God is powerful, but never also forget nga kitang tanan adun na po tayo responsibility. Dili ta pwedeng moingon nga, Lord, ikaw powerful man ka, Lord, ikaw na lang tanan, Lord. Apilan lang mo labanan ho. Palabanas Ginoo. Pero it's a common misconception of a lot of people nga wa na pud sila buhaton kay ang Dios na pud ang mobuhat. Wrong kayo na. Gitawag ta sa Dios nga aduna tay response, no? Aduna tay gitawag ang pagka-responsable, responsibility. Kung aduna isugo ang Dios, we respond in faith and obedience, no? Kay every sugo mo gud sa Dios para kanato kay namo gyud kapaingnan nga maayo, no? It's a matter really of being a partner with God, no? Partnership man, relationship gani, meaning nakigsud ka sa Dios, no? Kung suod na ka sa Dios, diya magsugod sa pagsimba. Suod na ka sa Dios, you get to trust Him, na kay madunggan kaniya nga mga pamaagi, it's easier for you to do it because nisalig kaniya. Munang daghang mga tawo nga dili hinimba, kung naisugo sa Dios, maglisod pud sila og respond og sakto. Meaning, with the lack of response or proper response, these people become irresponsible people. So, for us to be responsive towards God, kinahanglan yun ma-build up ang ato ang relationship with God para kung na-promise ang Diyos kanato nga maayo atog yung madawat in faith and obedience. Dugang nga na wag gamay ba Yes. napamantay 15 minutes of 20 minutes. Ang taas pa. Doon yung tao, Ibn Ma'am, ningon siya nga nang ako pastor, ganahan ko makaila sa Diyos ug dugang pa. Ganahan po ko makaila sa Diyos ug dugang pa. Ikaw di tisimba ka. Ngayon siya dili. Unsa ano pagkaila sa Dios? Mao. Sama ra kami ngon kang ako ganahan kay ko makasayod kung unsa nang math. Nya eskwela ka, wala. Asa man kinsa man mutudlo nimo mahitungod sa Dios adto kag bulangan? Adto ka dito og fitness gym, adto itudlo ang Dios dito? O adto ka sa university, itudloan ka dito sa imong major nga kurso? Wala. Ari ka sa mga churches, gathering sa mga katauhan sa Dios nga nagtuon sa Biblia. By that way, you learn more of God. You learn about God. So kung makakatulong ka mahitungod sa Dios, mo increase usaw ang imuhang pagsalig sa Dios. Then kung mo increase imong pagsalig sa Dios, dili na lisod nimo ang pag-respond. Ang pag-respond Ivan Mau. No. Kay nakaila naman ka kung kinsay nisulti nimo, kung kinsay kasugo nimo, unsay mga mensahe sa Dios. Munang kasagaran sa mga tao, dili kayo mo respond kung ang Dios may musugo, kay way salig. Ngano man, kay una sa tanan, mo sila kailag yun sa Dios, kailang simba. Kaya mga tao nga lakulakaw, way simba, pangutanan sila. Mingon sila, tuo kag Dios, tuo, tuo. Kailan bukan niya, o kailagod ka na si Jesus, di matay sa krus, na. Iya, dara lang siya yan. Pero imo na siya, imo dyan na siyang usisahon, jug mayon siya, pangutanan pa sa Landro. Hinuktok na na, wala na kaila. Ingon nimo unsa man gyud mag-una, hukom sa Dios ayha pa kaluyan o magmaluoy ang Dios daan nimo ayha pa ka hukman. Bisa kana lang simple lang kay kapakutan na. Mura na lag mabuang na. Ingon sa asa di una. Kapag dagan mga scientist sa karon naglibog pa sila pasulando kung asa kani nag-una itlog ba o manok. Sayon naman tanan kasayon naman tanan. Sa Biblia na sayon naman tanan. Kuan ko bayig laki. Mo gud nagbuhat ko diretso ang Dios og mga animals, livestock. Ningon yung buhat ang Dios og mga itlog. Mao. Iyahan ang gikuan daan, iyahan ang giparis daan. Mabasa man sa Bible ko pa sa Andro kay ug nakita ni Adan ang mga kahiyupan nga naman mga pares apan siyang kugling wa siya nakita. Pagpasabot na ni mga bayig laki daan. Oh, dayon si Adan na lang latalaw ta siyang kugling mo kay pares ako ra man jud usa. Nguningon ng Dios dili mayo ang tawo maginusara. Nga naman, kaya ang mga kahiyupan na mga partners. Wala na yung iwan ba ang Diyos nga dili maayo sa tao o sa mga animals nga mag-inusara sila. Kaya na may mga partners daan itong mga livestock, nana sila mga pares. Si Adan Raway pares.
Bisa ka nang ingana even ma'am. Simple kay na sa Bible matubag ng bangutana pero mga scientist murag mabuang musiki kuno na. Bisag mathematician pagkakunsa ba kami mga asa di una day himungaan o itlog mo na diha kay way simba-simba way basa-basa Bible. Correct. Gana sige ko sa katawa ni Pastor Julius. Iban biliya tagay may pabita ba si kalipay diha. Ay, nako. Sige, man. Kanang it's really true nowadays, pastor, nga kana bitaw maglibog ang tao into the simplest nga mga pangutana regarding sa kinabuhi. Kay walay kuan, walay pundasyon sa pulong sa Dios. Walay kana ang even manggaling bisan pa siguro og duol na kayo ang simbahan, pugson pa nga moadto sa simbahan. Dayungan. Dayungan, manggaling ang uban gani kay kanang kay nahanglan pag naibaylo para makaadto. Sulad pa. So, bisa. isod kayo kuan store kanang padayon ngay nga na bitaw. Di sa kaila sa Dios. So di sa kaila sa Dios, maglisod siya respond sa mga instruction or sa voice sa Dios. Tinuod. Na pag abot na sa mga problema, mingon din siya, "Iampo ko bi kay duol bang ka sa Dios." Mao na diha. Mo na ron. Mao na diha. Mo pay sige paduol sa Dios ug git nakatilaw naghampak sa Dios. Sa ako nang giingon ang Dios mohampak gyud siya. Dili lang siya ingon dali-dalion niya. Namon ra pug ka kanang sumala ra pud sa imong kan ba. Sa imong makaya nimo ug sa iyang purpose. Okay, katapusan mga higala. Kung sa ito number 1 gani Evangelist Mav? Number 1 is God's word comes with power and of urgency. Number 2, Number 2, God warns to expose the consequences of hard-heartedness. okay, number 3, the call to regard God and respond in obedience. Atong isgutan diri ang panawagan sa Dios nga tagad ug pagtagad ang tagad ug pagtagad ang Dios ug mo sanong kita diha sa pag sugot dili lang yes Lord jadi mo tuman na may mga kantang yes Lord yes Lord yes Lord kasayon ray kanta na ay pabuhaton dili dito. Respond in obedience. Kung sa gingon sa verse 19 Pastor Andrew, Verse 19 mga higala nag-ingon diri, busa pagsugo nga papasilungon ang tanang hayop ug ang tanan nga anaa sa kaumahan kay mag-ulan og yelo ug kadtong mga tawo ug mga mananap nga atua sa gawas mga matay gayud. Ingon ng Dios nga busa pagsugo nga papasilungon ang tanang hayop. Wala na pasabot nga dunay Dios nga mingon ka ay problema na kay bantayan na sa Dios. Kasi pagtuon nimo ang mga anghel mo payong sa imong mga hayop. Ang mga hayop papasilungon. Ug ang tanan nga mga anaa sa kaumahan kay mag-ulan og yelo og kadtong mga tao ug ang mga mananap nga tua sa gawas, mga matay gayud. Di ka matay na imong bukol imong ulo nimo. Ha? Buto-buto ko na dagko ko bug. Buto-buto ko na sa imong ulo nimo, di ka matay. Yung kayo yung pag-ingon higala, may ka nga, ako love ko sa Diyos. Bisa pag naman pinusilay diha, di ko maigo, oy paghilom, tago. Ang galing. Ginoo mismo manugo na nga. Gabitay utok nimo, kung sabay gabi sa mong utok nimo, patara raman na yung kaniya. Gana yung mga kaswanan masiklat ng bahida pa sa Landro. Okay, ang mga insights nga itong makatuna ni ini nga verse mga higala nga the warning includes a concrete time-bound instruction with real consequences contingent on obedience. And the right response is timely obedience. Ha? Karos aba nimo ka kumingon ng Dios karon pag mingon ng Dios pasilong mo karon mingon ni ka yes Lord sul si mana. Ha? Kumingon ng Ginoo pasilong mo karon. Mingon ka sul si mana Lord yes Lord okay Lord may problema. So kasagaran na ito masayo Pastor Andrew kay grabe na ang mensahe sa Dios urgent na kayo pero palangan-langan ra taw. Sabihin ka may baloon ka sa Ginoo nga ikaw di ay usa ka kaalagad sa Ginoo mo ni mo assignment amin ka yes Lord nya Lord kuminyo na ko. Dalian jud kay sa ka bright king tawo mo tubag ba. Balik ko na ako mga higala.
Ang warning sa Dios nag-include na siya concrete, time-bound instruction with real consequences contingent on obedience. And the right response nato is timely obedience. Naman ko'y obedience nga, ni obey to Pastor Andrew, pero abtan pa og 5 years, 3 years, or 1 week. Kanang obedience gipakita sa Dios, kung nag-need siya nimo karon, respond karon. Kung gisugo ka niya, kanang suguan na, inon ka niya nga, buhatan na siya, ugma, ugma, di kay mingon, kay ikalasong simana lang. Kay mao na siya makapalangan o makapaguba sa ato ang kinabuhi. Makapalangan usab sa ato ang success, makapalangan sa ato ang accomplishment sa kinabuhi, kay kita ra po'y hinungdan. Daghang mga Kristohanon mingon, daghang mga pastor na yan, nakita na ko, Pastor Andrew, mingon sila nga, ako, nangalagam na ko sa Ginoo, pero nga nung akong kinabuhi, wa magin ako nakita gilang panalangin sa Dios. Ako nang makanang nga pangutana, ako nang kinuktukan po sa una. Bitaw sa, pastor naman na siya. Nga naman na yung kinabuhi, yung kaingon-ingon man. Hangtod nga, nakabasa ko sa Bible. Nga dili di ay tanan nagwali, gitawag sa Dios nga may mong pastor. Ang uban di ay gitawag ra may mong pag-ebangelista. Ang uban gitawag sa Dios nga may mong magtutudo sa pulong. Teacher lang sa word, dili Bible, dili pastor rather. Ang uban gitawag may mong apostle. Ang uban gitawag may mong kanang tigtambag. Nya, abi kay kabalo sa pulong sa Dios, mingon siya, pastor ako. Okay. Wala dili siya kakuha sa specific na instruction sa Dios, sa concrete and time-bound instruction sa Dios. Pwede mong good po, ikaduha na nga rason na Pastor Andrew, pwede mong sad po nga tinuod tong tuhan na nga alagad si Ginoo ato butang nga tinuod tong alagad si Ginoo, pero na-miss na niya ang opportunity. Mura bitaw siya kanang ang series bus ni agi na, pero wa siya kabantay kay naglingi-lingi siya. Dayon katong orasa mausban pa tong katong nga bus at ibutang kung karandang panahon mausban pa to after 2 hours. 2 hours na siyang gulat-ulat, wala pa manggihapon ni agi. Tuan naman ni na-miss na nimo. So daghang mga Kristohanon nga na-miss nilang opportunity sa blessing sa Dios, dili tungod kay ang Dios wala ni bless kundi ni agi na ang time. Ang kitakdaan na nga panahon ana ning labay na dayon wala lang ka respond timely. So wala may balikon na ko, ayaw ninyo hunahuna ang abi kay ang Dios konstansya perminting naa nga mingon po ka, wala problema ning maglangilangan na kuan sa Ginoo, pangalagad sa Ginoo, total ang Dios perminti ra nang naa. Ako kay ingnon, perminti ra nang Dios na naa, tinuod man na siya. Pero ang mao ni, adunay panalangin nga naa nang taknaa nga ma-miss nimo, nga gamit na nimo kinahanglan nimo sa journey sa kinabuhi, sa mga panginahanglan nimo sa unahan, nga unta mo toy mo supply, mo toy gamiton sa Dios sa pag-supply, pero tungod kay na miss nimo ang iyang calling, na miss nimo ang iyang instruction, magulat pagkaglain na po nga role sa kinabuhi aron makadawat na po ka sa lain na sad nga tabor sa Dios. Mura na nagdula iban mab sa mga Super Mario mga dula ba nga katong dito ni magkuha tong mga rewards o katong mga ubang mga gifted to, mga bonus. Uban di ba kanang mga dula-dula sa motor nga ang mga fuel di nimo to makuha. So unahan makabisan ka. Muna dagang Kristohanon nga nangalagad to Ginoo pero si kakabisan kay dagang mga adlaw nga na-miss nila ang opportunity nga madawat nilang panalangin sa Dios. Ako mong klarohon, walay sugo ang Ginoo nga imong tumanon nga walay suhol ana. Amen. Walay sugo ang Dios nga imong tumanon nga thank youhon lang kag ingnon lang ka. Okay na uli na sunod na punta ha. Dili oy. Kada sugo sa Dios utangan sa nimo og iyang ginang bayaran ka sumala sa imong kahago. Ug mo nang ingon ko nimo kung matuman lang nimo ang sugo sa Ginoo, walay adlaw sa imong kinabuhi nga magkalisod ka. Amen. Walay panginahanglan nimong dili matagbo. Walay bisang unsang tinguha sa imong kasing-kasing nga paggahion sa Dios, bungol-bungolon sa Dios ang iyang dalunggan ng paggahion sa Dios ang kasing-kasing. Humok kay ang kasing-kasing sa mga taong matinuman usab sa iyang mga sugo. Ato pagtapos ni mensahe ng kabuntagon mga higala. Giimo lang taon that the passage invites a choice. Submit to God's instruction or face the consequences of neglect.
Kung musabitar ka sa instruction sa Dios, aduna gayoy maayong hitabo sa imong kinabuhi. Apan kung magsupak-supak ka, ug dumili ka sa iyahang mga sugo nimo, hala. Ato ba nga kay imo man ang tinuyuan. Ayaw kalimot that practical obedience to God's word is the path to mercy. Ang dalan nga makaluyan ka sa Dios, mao ang practical nga pagsugot. Sayon ra utak kay Pastor Andrew, ang anging buhaton ni Paraon, miingon na siya, mga katawhan sa Israel, panglakaw na mo, period. Ano naman ito, Pastor Andrew? Practical obedience naman. Sus pa dili pa siya. Naghana hinong maabot siyang kinabuhi. Gilangaw hinon siya. Nabaho po. Pati ang Nile River, bako, hanggang dugo. Himong dugo. So, diba ni, that God desires to spare, not simply to judge when people turn toward Him. Ganahan ang Diyos kung maluwas ka, ganahan ang Diyos kung mahilikay ka sa mga katalagman. Kapan, kung dili ka, mahukman niya ginoon ka. So, I hope nga you will hear and respond to God's word with urgency. Kung ang Diyos musulti, when God speaks, timan ninyo mayo, take Him seriously and act promptly in repentance and obedience. Ayaw pagbungol-bungol, ayaw paggahi, ayaw padili-dili kay Diyos na mo'y nanugo nimo. Bulahan ng tao nagtuman sa kawuton sa Diyos. Amen. Kaya madawat niya ang mga dagkong ganti nga giandam sa Diyos alang kaniya. Amen. Wala man ka na mga higala itong mensahe ning kabuntagon ang akong tinguas ang kasing-kasing nindot ang imong adlaw kay namati ka sa pulong sa Dios ug labi na nga ang Dios nga ato ang nga gialagaran ug gisimba mahigugmaon ug nag-atiman sa tanan. God bless you, brothers and sisters.